Mainit-init na balita, dalawa na po ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area na nasa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon ay tinatawag ng Bagyong Emong. Ito ang nagpapaulan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan at Isabela. Ang Bagyong Dante lumakas pa at isa ng tropical storm. Pinalalakas ng dalawang bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy ring minomonitor ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil mataas ang tsansa nito maging bagyo sa susunod na 24 oras. Batay sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon pa rin ang ulanin sa mga susunod na oras. Uulanin din sa ilang panig ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Mag-ingat po dahil posibleng moderate to intense rains na pwedeng magdulot ng landslide o magpalala sa baha. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 AM Bulletin ng Pag-asa kaugnay sa dalawang bagyo. Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang local government unit dahil sa epekto ng bagyong Krising at hanging habagat. Kabilang sa mga isinalalim dyan ang Quezon City, Malabon, Kalumpit, Bulacan, pati na po ang lalawigan ng Cavite. Dahil sa pagdeklara ng state of calamity, magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds. May patutupad din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Inaasahan na rin magdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Maynila at Dagupan, Pangasinan matapos itong irekomenda ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa nakalipas na 8 araw, mahigit 1,400,000 Pilipino na ang apektado ng masamang panahon. Base po yan sa datos ng NDRRMC mula sa pinagsamang hagupit ng Bagyong Krising, hanging habagat at low pressure area sa loob ng bansa. Pinakamarami ang nasalanta sa Central Luzon, Negros Island Region at Ilocos Region. Sa mga apektado, mahigit 77,000 ang lumikas sa evacuation centers. Sa ngayon, 2 na ang kumpirmadong nasawi ayon sa NDRRMC. Isa sa Lanao del Norte at isa sa Surigao del Norte na parehong namatay dahil sa mga bumagsak na puno. 5 naman ang binavalidate pa. Isa naman ang kumpirmadong sugatan habang may 2 nawawala. Pagdating sa infrastructure, mahigit kalahating bilyong piso na ang halaga ng pinsala. Mahigit 130 milyong pisong halaga ng produktong agrikultural naman ang napinsala. Samantala, humupa ng baha sa malaking bahagi ng Marikina pero may ilan pa ring nananatili sa evacuation center. Sa katabing bayan naman ng Cainta sa Rizal, pahirap pa ng biyahe ng ilang motorista at commuter. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Dahil nakaranas ng malakas na ulan sa Cainta, Rizal, abot binti pa rin ang baha sa Felix Avenue. Tanging malalaking truck na lang ang nakakadaanan dire-diretso. Pasado alas 3 ng madaling araw, baha pa rin dito sa kahabaan ng Felix Avenue sa Cainta. Ang talaga nakakadaan ng dire-diretso ay yung mga malalaking truck. Yung mga kotse naman, nagdadahan-dahan sa pagmamaneho. May ilang rider naman na pinili na lang patayin ang makina ng kanilang motorsiklo para itulak na lang ito at hindi tumirik sa baha. Ilang sasakyan ang hindi nangahas na suungin ng baha, nag-U-turn na lang. Pero ang ilan, sumugod pa rin. Masyadong mataas yung tubig po. Naalalayan ko lang yung makina para hindi masyado pasukan. Sobrang laking perwisyo kasi. Katulad yan, mag-uulan na naman. Di pa ako nakakapote tapos nagtaas ng baha. Ang ilang motorsiklo tumirik na sa daan. Hindi naman nagpatinag sa baha ang ilang residente at commuter sa pagsuong sa baha. Bumili po ako ng pares. Kasi gutom na kami dun sa bahay. Gawa nga ng baha. Ako lang mag-isa lumusong. Tiisan lang. Sa bagay kasi sanayan na sa lugar na kung bahain. Mahirap po. Oo. Buti na kayong tsinelas. Apo, meron naman po. Galing po akong work. Oo, tapos? Galing po sa Quezon City. Wala pong madaanan Walang option. Paano po yan? Basa na ang paa. Yun na po. Walang magagawa. Kailangan talaga. Oo, tiisin na lang. Tiisin na lang. Sinamantala naman ito ng ilan para maghanap buhay. Gabal-abal po kami. Sasakay po ng mga tao para mayatin po sa pupuntahan nila. Para saan ba gagamitin ng pera? Para sa pamilya po.
Sa H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 ang may pinakamaraming bilang ng evacuees na umabot sa mahigit 3,000 individuals kahapon. Ngayong araw, nasa 651 na lang yan. Sa Talano Marikina LGU, umabot sa lampas 23,000 ang kabuang bilang ng evacuees sa Marikina kahapon. Ang mga nananatili raw ngayon sa evacuation center ay yung mga may pangamba na baka pasukin muli ng baha ang kanilang mga bahay. Sila medyo may kaba pa dahil nga may announcement ang Pag-asa na may kasunod na bagyo. Tapos ganyan, nararamdaman na natin na umuulan-ulan pa. May mga senior citizens pa tayo. Siyempre, mas sila yung ang hirap pag doon sila abutin. Tapos may mga PWDs, so may mga bata, mga sanggol. Nananatiling naka-standby ang tulong medikal para sa sinumang mangangailangan. Pumila ang evacuees para sa relief packs. 2 araw na raw nagtitiis sa buhay evacuees ang pamilya ni Lenlen. Malamig daw, di komportable at mga nagkakasakit na ang ilan. Sobrang hirap po kasi sa ganitong sitwasyon, siksikan sa room. Gusto na po namin umuwi kaso nangangamba po kami. Gawa ng ito po tag-ulan-ulan pa tapos may parating pa pong bagyo. Ganyan din daw ang dahilan ng senior citizen na si Nanay Lydia na kasama ang anak na PWD. Kasi nangangamba po ako na kasi habagat ngayon kaya maulan. Pag tumaas ang ilog, pag nag-first alarm, tapos nag-second yan, hirap kaming mag-evacuate. Kaya may parating pang bagyo. Kaya pag lumakas ang ulan, nangangamba ako na abutin kami ng tubig sa bahay. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspendido ang pasok sa mga eskwelahan at opisina ng gobyerno ngayong araw dahil sa masamang panahon. Batay sa anunsyo ng Malacanang, walang pasok sa Metro Manila, Abra, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Gayon din sa La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac, Quezon at sa Zambales. Kanselado rin ang pasok sa Aklan, Albay, Antique, Camarines Sur, Capiz, Catanduanes, Guimaras at sa Iloilo. Pati na po sa Marinduque, Masbate, Negros Occidental, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon at sa Sorsogon. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa mga karagdagang class suspension. At mainit-init na balita, inanunsyo ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines na 50 biyahe ng iba't ibang airline ang kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Kabilang po ang bayan ng Calasiao sa mga binahang lugar sa Pangasinan dahil sa masamang panahon. Chris, gaano kataas yung naging baha roon? Rafi, halos umabot sa bubong ng isang kainan sa bayan ang taas ng baha. Yero na lang ang nakita sa kainang yan sa Barangay Lasip. May ilang bahay na rin ang pinasok ng baha. Nagpa-rescue na ang ilang residente dahil sa taas ng tubig. May mga nasa evacuation center na rin. Sa kabuuan, 17 barangay ang apektado ng pagbaha kasunod ng pag-apaw ng Marusay River. Patuloy ang pag-iikot ng mga otoridad sa iba't ibang barangay para makita ang sitwasyon o kalagayan ng mga residente. Dito naman sa Dagupan City, kamustahin natin ang mga pamilyang inilikas dahil sa masamang panahon. Sa ulat on the spot ni CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ? Chris, umabot na sa mahigit 780 na pamilya ang nasa evacuation centers sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Katumbas ito ng mahigit 2,400 na individual. Sa kabuuan, nasa mahigit 132,000 pamilya o katumbas ng mahigit 428,000 na individual sa buong Pangasinan ang apektado ng hagupit ng habagat. Base yan sa pinakahuling tala ng PDRRMO. Sa Dagupan City, 14 na pamilya mula sa 2 barangay ang inilikas sa People's Astrodome kahapon. May kanya-kanyang modular tent ang bawat pamilya. Iba pa mga evacuee sa iba't ibang barangay. Kabilang sa mga inilikas sa Barangay Maluod ang PWD na si Tatay Jesus Zabala. Inabot na raw ng baha ang kanyang higaan kaya binuhat siya ng mga opisyal ng barangay papunta sa evacuation center. May 6-month-old na sanggol din ang kasalukuyang nasa evacuation center kasama ang kanyang ina.
Nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga evacuee. Kahit pa ang ilang paaralan na nagsisilbing evacuation center ay pinasok na rin ng baha. Chris, sa mga oras nito, wala tayong nararanasang pag-ulan pero unti-unting tumataas yung antas ng baha na nanggagaling naman sa mga umapaw na kailugan sa probinsya. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Paulit-ulit na lang ang problema ng baha tuwing tag-ulan kung minsan inaabot pa ng ilang araw bago humupa. Talakayin natin yan kasama si UP Resilience Institute Executive Director at Geologist Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning. Thank you for inviting. Opo, Dr. Lagmay, ano po ba yung pinakaugat talaga ng problema sa pagbabaha? Lalo na po dito sa Metro Manila kung saan malaki na yung gastos sa mga flood control projects. Siyempre, unang-una dyan, talagang yung ulan, malakas, ano? Yung dating mga pag-ulan na minsan lamang nangyayari kada 100 taon, ay ngayon nagiging mas madalas na. So, yung mga pag-ulan na malalaki, na bihira dati, ngayon paulit-ulit natin na nakikita. At magiging baka mas malala pa yan kapag magtuloy yung ating pagpapainit ng mundo, yung tinatawag na global warming, na siyang nagpapabago ng ating klima. At ang mga prediction ay mas lalala nga ang mga pag-ulan, yung mga bagyo lalakas, at syempre kasabay nito yung pagbaha na ito mga nakikita natin. Mas madalas na kasi katulad nung Ondoy, no? Once every 100 years, 80 years yan. Nagkaroon tayo ng Habagat 2012, Habagat 2013, Habagat 2014, Habagat 2018, nagkaroon tayo ng Ulysses. Last year, nagkaroon ulit tayo ng Habagat dahil sa Karina. Mas madalas natin nakikita itong mga malakas na pag-ulan. Opo. At nakikita natin may mga manifestasyon. At bukod doon, siyempre pinalalala pa natin dahil ginawa na natin konkreto, urban jungle na ang Metro Manila. Masikip na rin, tatapon tayo ng katakot-takot na basura, hindi makadalo yung tubig, ina-aspaltuhan natin, nilalagyan natin ng kalye yung mga sapa na tuyo, pero pag umulan ay tumataba, no? Nag-overflow. Gustong dumaan nung sapa na yon, yung tubig papunta sa kabilang parte ng kalye. At hindi yun mapipigilan. Hindi masyadong malaki ang tubig. So, saan siya dadaan? Di sa ibabaw ng kalye. At ang daming kasong ganyan sa Metro Manila. And of course, yung basura nandyan pa. Yung mga engineering intervention po na ipinatutupad ng gobyerno, sinasabi nyo ba na hindi nakaka-cope dito sa nagbabagong klima natin ngayon? At naka-factor in ba talaga ito sa inyong pagkakaalam sa kanilang disenyo? Meron ako naisulat 10 years ago, no? Yung master plan na nakita ko na actually naging usapin nito 10 years ago. Parang yung tinututukan ay Marikina at saka San Juan River. Pero sa totoo lang, sanga-sanga ang mga ilog, hindi lang naman Marikina at San Juan River, sa gilid niyan ang may problema. Sanga-sanga yung mga sapa, yung mga river arteries, yung drainage network. Ay kapag yung mga maliliit na sapa na yon ay yung mga creeks, no, ay nag-overflow, nagkakaroon din tayo ng mga problema. Pag dumaan ito sa kalye, street flooding naman. At yun, ang mga nakikita natin ngayon na lumalabas sa social media. Sa inyo pong pagkakaalam, Dr. Lagmay, wala bang general plan na talaga na-factory lahat na ito? Sinasabi nyo kahit yung mga maliliit na creek, kahit na yung mga creek na natabunan na, hindi ba? Hindi ba nakaplano ito? Kumbaga, walang general plan talaga para pag-isahin at talagang pagsamahin yung flood control project sa buong Metro Manila. Yun ang nakita ko nung, actually, sinulat ko, kakapost ko lang sa Facebook. Nakita ko nga yung naisulat yung tumbok kasi ay Marikina River at saka San Juan River. Paano na lang yung mga ibang mga sanga-sanga na mga river arteries, yung mga maliliit na sapa. Kapag nag-overflow yan, meron din mga taong naapektuhan at marami din na naapektuhan. Right. So yun ang mga siguro dapat improve dun sa mga paggawa ng mga solusyon patungkol dito sa ating flood control na problem. At saka mga
problema sa pagbaha. Opo, in the meantime, talagang baha na po tayo. Kayo po sa UP, may flood hazard map po kayo sa UP Resilience Institute. Ito yung Nationwide Operational Assessment of Hazards. Very briefly, paano po kayo nakarating sa datos para malaman yung hazard level sa isang lugar? Bali, nag-invest ang gobyerno ng tinatawag na NOAA program. Merong mga 21, 22 projects dyan. Kasama dyan yung pagpapalipad ng satellite, yung Diwata 1, kasama dyan yung mga satellite dish, kasama dyan yung pagpapalipad ng eroplano para makuha natin yung hugis ng kalupaan in high detail. Para kapag mag-simulate tayo ng baha, ay nakikita natin barangay level yung baha, street level yung baha. So nakalabas lahat yan dyan sa mga mapang tinitignan nyo ngayon, nakalabas dyan sa inyong screen, noaa.up.edu.ph. Opo. Magandang nabasehan yan para makita kung saan yung mga lugar na mabababa, saan yung mga lugar na binabaha, nakatayo mga gusali, mga bahay do sa mga lugar na maaaring bahain para sa ganung paraan mailikas natin yung mga tao. Pero long term, no? Yan ang isang basihan para planuhin yung komunidad. Ayun na nga po. Pag iniwas natin yung mga tao diyan sa mga maaaring bahain na yan, yung mga doon sa pula, ay kahit magkaroon ng baha, wala tayong disaster na pag-uusapan. Kasi, Dr. Laguna, ito pa ba real time na nagbibigay ng babala at situation sa isang partikular na lugar? Yan pong mga mapa na yan ay hindi real time. Prepared yan based dun sa ulan, sa historical record ng Pag-asa. Tapos, simulate natin, kumbaga pre-prepared yan. Kapag sinabi ngayon na ganito ang ulan, merong katumbas na mapa yon. No? At dahil nga malalakas yung mga ulan, ang mga katumbas na mga mapa ay katulad niyan. At yan ang mga binabaha, hindi ba? In any case, meron naman pong datos pala na ganito. Nagagamit po ba ito ng mga LGU sa kanilang pagpaplano at so pag-approve nila ng mga proyekto sa kanilang mga lokalidad? Ayon doon sa UN report, 60% ng LGUs ang gumagamit ng NOAA. Okay? So, marami po. At pero kung gusto pa po nila ng mas malaki na tulong galing sa UPRI, meron pong mga mayor, merong mga gobernador na pumupunta sa amin at humihingi ng tulong at tinutulungan po namin, ina-assist namin sila sa pag-craft ng kanilang mga local government plans, yung kanilang mga development plans, climate and disaster adaptation plans, etc. No, marami pong mga plano yan. Tumutulong po kami sa mga LGUs kung sila ay gustong magpatulong. Ang mahalagang tandaan po, itong mga ganitong problema tulad ng pagbaha, malawakan, mahabaan po yung solusyon dito. Talagang pagpaplano dapat yung ginagawa. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay. Sangkaterbang basura ang nakolekta sa paghupa ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, mga pagbaha naman ang tinututukan ng Metro Manila Development Authority o MMDA, lalo pat na patuloy pa rin tayo nakakaranas ng pag-ulan. At kung nagugulat daw ang publiko sa mga biglang pagbaha sa mga kalsada at iba pang mga lugar, ay mas magulat daw tayo sa dami ng mga basurang nakokolekta na dahilan ng mga pagbaha. Sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay pa, Rafi, ay sari-sari mga basura ang nasasala doon. Mga sofa, pinto ng refrigerator at iba pa na mga posibleng bumara at sumira sa mga makina ng pumping station na siya naman naglalabas ng tubig mula sa Pasay at iba pa mga bahagi ng Metro Manila palabas ng Manila Bay. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, itong nakaraang 4 na araw lamang ay nakakolekta na sila ng lampas 30 truck ng basura sa isang pumping station pa lamang. Rafi, mayroong lampas 70 na mga pumping station ng MMDA pero nahihirapan ng mga ito sa dami ng basurang bumabara sa mga ito. Sunod na pinuntahan ng MMDA ang Batasan Station ng MRT-7 dito sa Commonwealth sa Quezon City. Bumaha dito na nitong mga nakarang araw na ayon sa MMDA, posibleng dahil sa mga bagong struktura na itanayo para sa MRT-7.
Sari-sari mga basura rin ang nahukay ng MMDA sa ilalim ng drainage system kasama na yung mga pira-piraso mga plywood. Ayon sa MMDA, posibleng nababarahan ng ilang poste ng MRT ang drainage. Tugon naman ng SMC Infrastructure ay aayusin nila ito. Narito ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes at ng contractor ng SMC Infrastructure. Kung makikita nyo, mataas doon pababa. Mababa dito ang tubig. So kailangan i-intercept para makalabas papunta doon sa creek doon. Ang commitment ng SMC, whether or not silang nakaharang, tutulong sila sa paggawa. Sinasabi nila, we are the one to source yung clogging doon. Kaya lang, we need to check first. Rafi, sa ilang mga kalsada sa Metro Manila tulad na nasaksihan natin kahapon doon sa may Ross Boulevard, manual na yung ginagawa ng MMDA. Ibig sabihin, nagpapadala nila sila ng kanilang mga tao para bantayan yung mga drainage sa mga kalsada na siya namang nagtatanggal ng mga basura na bumabara doon para daw mas mabilis yung paghupa ng baha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, Rafi. Joseph, yung mga lalaking bagay na nasala doon sa pumping station, ang assumption ba rito, matagal lang nasa mga ilog yung mga yon at inanod na lang nung nagkaroon ng malalakas na pag-ulan at hindi yun nakuha sa mga drainage operation ng MMDA? Hindi, ngayon lang yan, yung mga past 4 days yan yung collection nila. So yung sinasabi ni Chairman Artes, sa halip na ipakolekta doon sa mga waste management system ng mga LGU, yung kanilang mga basura, ay mas minipili nung ilan natin mga kababayan na itapon na lang sa ilog. Kaya pagka halimbawa na lumakas yung tubig ulan, ay syempre lalakas ang agos ng tubig ng mga ilog, ay yan na yung madadala doon sa mga pumping station. So yan yung mga koleksyon. Diyan pa lamang yan doon sa Tripa de Galina pumping station diyan sa May Pasay. Hinintay pa rin natin yung datos kung ilang truck doon sa lahat ng 71 na mga pumping stations ng MMDA yung na-collect nila so far. Kasi yan yung isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit tayo bigla ang mga may pagbaha sa Metro Manila tuwing may umuulan. Rafi. So mga bagong basura pala ito, Joseph, bagay na pwedeng mapigilan kung ang ating mga kababayan lamang ay may disiplina at sa pagtatapon ng basura. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Nilinaw ng Project Management Office ng MRT-7 na hindi konstruksyon ng train line ang dahilan ng pagbaha sa Commonwealth Avenue sa Quezon City nitong Lunes. Partikular daw yan sa kanilang pasilidad malapit sa Batasan Station. Ayon sa pamunuan, ginawa lahat ng istruktura ng MRT kabilang ang columns at footings sa labas ng drainage lines para hindi maapektuhan ang agos ng tubig doon. Itinayo raw ang mga istruktura na isinaisip ang drainage layout at alinsunod sa inaprobang engineering plans. Wala rin daw katotohanan na nakaapekto sa pagbaha ang manhole sa kahabaan ng drainage line. March 3 pa raw nakompleto at naisaayos sa mga bahagi ng drainage na naapektuhan ng proyekto. Inihikayat din daw nila ang DPWH at MMDA na magsumite ng dokumento kung may nasira man sila dahil sa proyekto. Sa ngayon, wala pa silang natatanggap na dokumento ukol dito. Sinimulan na ang clearing operation sa Marikina River matapos ang pagtaas ng tubig doon dahil sa masamang panahon. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Mataas pa rin yung tubig sa Marikina River kahit normal na ang antas nito sa ngayon. Kaya hindi pa makapagsagawa ng dredging ang Marikina City LGU. Pero tuloy-tuloy naman yung clearing operations. Kung makita ninyo, tinatanggal nila yung mga putik at basura na inanod dito sa gilid. Mula rito sa Marikina City, ako po si Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.